Kinumpirma ng grupong Hezbollah ng Lebanon noong Sabado, September 28, 2024 na ang kanilang pinuno at isa sa mga founding member na si Hassan Nasrallah ay natoda sa isang airstrike mula sa Israeli military sa southern suburb ng Beirut. Ang pagkasawi sa matagal ng lider ng militanteng grupo ay talaga namang ikinagulat at hindi inasahan ng Hezbollah. Si Nasrallah, mga kapatid, na inuugnay ng Israel sa maraming nakakapinsalang pag-atake sa iba't ibang lugar sa Israel ay numero 1 nasa listahan ng IDF sa loob ng mga dekada, kung kaya't ang pagkasawi ng taong ito ang pinakamalaking target ng IDF na na-eliminate sa mga taong ito. Ayon sa militar ng Israel, isang precise strike ang kanilang isinagawa noong Biyernes, habang ang nasabing mga pinuno ng Hezbollah ay nagpupulong sa kanilang punong tanggapan sa Dahiye, timog ng Beirut. Base naman sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ang kanila umanong pag-target kay Nasrallah ay isang essential condition para makamit ang kanilang itinakdang mga layunin. Makakatulong din umano ito na maibalik ang mga lumikas na Israeli sa kanilang mga tahanan sa Hilaga at i-pressure ang Hamas na palayain ang mga Israeling bihag na nasa Gaza. Batid ni Netanyahu, mga kapatid, na mayroong paghihiganting mangyayari mula sa kanilang mga kaaway kung kaya't agad nitong binalaan ng Iran na wag nang magtangka pa. Ayon kay Netanyahu, walang lugar sa Iran o sa gitnang silangan ang hindi naabot ng mahabang galamay ng Israel. At sa nangyari kay Nasrallah, alam umano ng Iran kung gaano kaseryoso ang Israel pagdating sa kanilang mga sinasabi. Sa naturang airstrike, mga kapatid, noong Biyernes, ayon sa Lebanese Health Ministry, 6 na mga individual ang binawian ng buhay at mayroong 71 na mga nasugatan. Napatag din ang 6 na mga apartment building at maliban kay Nasrallah na siyang pangunahing target, napas lang din si Ali Karki, ang commander ng Southern Front ng Hezbollah at iba pang mga commander. Sa isang pahayag mula sa Hezbollah, nangako ang grupo na ipagpapatuloy pa rin nila ang tinatawag nilang Holy War laban sa Israel at maging ang pagsuporta sa Palestine. Nagsimulang maglunsad ng mga rocket ang Hezbollah sa Israel noong October 8 bilang pagpapakita ng suporta sa Gaza, isang araw matapos maglunsad ang Hamas ng isang hindi pa nagagawang pag-atake sa Israel na ikinasawi ng humigit kumulang 1,200 katao at dinukot ang isa pang 250. Mula noon, ang dalawang panig ay nakikibahagi na sa tumitinding cross-border na mga strike. Dahil dito, nangako ang Israel na talagang ipipressure nila ang Hezbollah hanggang sa ihinto nito ang mga pag-atake na nagiging dahilan sa paglikas ng libu-libong Israeli mula sa mga komunidad malapit sa Lebanese border. Ang kamakailang mga bakbakan mula sa dalawang panig ay nagresulta sa paglikas ng higit sa 200,000 Lebanese noong nakarang linggo, ayon niyan sa United Nations. Sa unang bahagi naman ng buwang ito, libu-libong mga explosive na nakatago sa mga pager at walkie-talkie na ginamit ng Hezbollah ang sumabog. Pumaslang ito ng dose-dosenang mga miyembro ng Hezbollah at nagkaroon ng libu-libong mga nasugatan. Walang inamin ng Israel sa nangyari, ngunit mariing pinaniniwalaan ng Iran at Hezbollah na ang Israel ang nasa likod ng mga pag-atake. Na-eliminate ng Israel ang maraming mga nangungunang Hezbollah commander sa Beirut, lalo na sa nakalipas na 2 linggo bilang karagdagan sa pag-atake na ikinasawi ni Nasrallah. Sa naturang pagkasawi ng mga nagtataasang commander ng Hezbollah, agad namang nagpadala ng pakikiramay sa grupo ang mga kaalyado nitong Hamas. Ayon sa Hamas, ang mga pagpaslang ng Israel ay lalo lamang magpapalakas sa determinasyon ng Hezbollah at Hamas na makipaglaban. Nag-anunsyo rin ang pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ng 5 araw na pampublikong pagluluksa at tinawag nito si Nasrallah na ang tagapagdala ng bandila ng resistance sa rehiyon. Mayroon ding daang mga nagprotesta sa mga lansangan ng Tehran kung saan iwinagayway nito ang mga bandila ng Hezbollah. Sumulat naman ng isang liham ang UN Ambassador ng Iran na si Amir Said Iravani sa mga pinuno ng United Nations at Security Council noong Sabado. Nananawagan ito para sa isang emergency na pulong sa konseho dahil sa pag-atake ng Israel na ikinamatay ni Nasrallah. Base sa kanyang liham, itinumba umano ng Israel si Nasrallah, Iranian general na si Abbas Nilfurusan at marami pang iba dahil sa armas nitong isinuplay ng Amerika na isang 1,000-pound bunker buster. Binalaan din ito ang Israel na huwag atakihin ang alinman sa mga diplomatic o consular premises o ang mga kinatawan nito. Hindi raw magdadalawang isip ang Iran na gamitin ang kanilang karapatan sa ilalim ng internasyonal na batas upang gawin ang bawat hakbang na may pagtanggol ang kanilang bansa at pansiguridad na interes. Ngunit sa kabila ng mga banta na ito, nangako ang Israel na patuloy ang kanilang pag-atake sa Hezbollah. Ayon sa pahayag ng Chief of Staff ng Israel na si Lieutenant General Herzi Halevi, ang pagpaslang kay Nasrallah ay hindi ang katapusan ng kanilang toolbox na nagpapahiwatig na mas marami pang mga pag-atake ang kanilang planong gawin. Tinawag ito ng Defense Minister na si Yoav Gallant na the most important targeted strike mula noong itatag ang Estado ng Israel. Noong mga nakaraang araw, base sa Defense Minister, nakikipagpulong siya sa mga top army commanders upang talakayin ang pagpapalawak ng mga aktibidad ng militar sa hilagang harapan ng Israel. Ayon sa IDF, nagpapakilos ito ng 3 pang batalyon ng mga reserbang sundalo upang maglingkod sa buong bansa.
Nagpadala na ito ng 2 brigade sa hilagang Israel upang maghanda para sa posibleng ground invasion sa Lebanon. Matinding pinsala na mga kapatid sa kakayahan ng Hezbollah ang naidulot ng mga ginawang airstrike ng Israel nitong nakalipas na linggo. Tinatarget nito ang lugar sa Lebanon na mayroong direktang pagbabanta at mga strategic weapon tulad ng mas malalaking guided missile. Ngunit sinabi ng Israeli military spokesman na si Lieutenant Colonel Nadav Shusani na ang karamihan sa arsenal ng Hezbollah ay nananatiling buo at patuloy itong tatargetin ng Israel. Noong namang Sabado ng hapon na alarma o tumunog ang mga sirena sa Central Israel, kabilang ang sa Tel Aviv International Airport ilang sandali matapos bumalik si Netanyahu mula sa isang biyahe sa US. Ayon sa IDF, naharang nito ang isang missile na inilunsad mula sa Yemen kung saan inako ng mga rebelding Houthi na nakabase sa Yemen na sila ang nasa likod ng pag-atake sa Ben Gurion Airport. Dahil dito, ilang mga alituntunin ang inilabas ng IDF para sa mga Israeli citizen. Halimbawa, pinapakansela nito ang mga pagtitipon dahil sa banta ng mga pag-atake ng missile. Sa loob ng isang taon, humigit kumulang mayroon ng 60,000 na mga Israeli ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan sa Lebanese border. Kung kaya't ayon sa gobyerno ng Israel na ang kanilang pagpuksa sa Hezbollah ay may layuning makabalik na ang mga Israeling residente sa kanilang mga tahanan. Noong Sabado ng umaga mga kapatid, patuloy ang ginawang airstrike ng Israel sa magkabilang panig ng border. Nakapagsagawa sila ng higit sa 140 na mga airstrike sa southern Beirut at sa silangang Lebanon, kabilang ang pag-target sa isang storage facility ng mga anti-ship missile. Ayon sa IDF, ang mga missile na kanilang tinatarget ay karaniwang nakaimbak sa ilalim ng mga sibilyang apartment building. Dahil dito, muli nilang binalaan ng mga residente na lumayo sa mga combat equipment at pasilidad ng Hezbollah, kabilang ang sa katimugang Beirut at Timog Lebanon. Naglabas naman ang US State Department ng isang pag-alerto na humihimok sa mga Amerikano na umalis na sa Lebanon dahil sa tumitinding gulo. Sa kabuuan mga kapatid, mayroon ng 1,030 katao ang nasawi sa Lebanon dahil sa pambobomba ng Israel sa loob ng wala pang 2 linggo. Ayon yan sa sinabi ng Health Minister ng Lebanon noong Sabado. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out! Thank you.